Iniwan siya ng Diyosa dahil isa siyang unranked hero na may pinakamahinang skill. Ngunit kalaunan, mabubunyag na ang skill na ito ay napakalakas at unti-unti siyang magle-level up hanggang maging pinakamalakas sa lahat. Nagsisimula ang kwento sa isang binatang nagngangalang Memorial, isang tahimik at mailap na estudyante na mas piniling mapag-isa dahil sa traumatikong karanasan niya noong bata pa siya. Isang araw, nasa school trip ang buong klase. Habang abala ang lahat, ang class president na si Aayaka ay binubuli ng isang estudyanteng nagngangalang Ma. Nabigla na lamang kinuha ang kanyang libro ng walang dahilan. Halos lahat ay nagkunwaring walang nakikita. Ngunit napaisip si Memorial na tulungan siya. Kahit alam niyang wala siyang lakas o kakayahang ipagtanggol ang sarili, naglakas loob pa rin siyang tumayo at sinabihan si Ma na ibalik ang libro ni Aayaka. Tinignan siya ni Ma at tinanong kung ano raw ba ang gagawin niya. Sa gitna ng tensyon, biglang nagsalita ang isa sa pinakasikat sa klase na si Takyudo. Sinabihan niya si Ma na ibalik na ang libro. Sinabi rin niyang wala siyang pakialam kay Memorial, ngunit sawa na siyang makinig sa ingay. Dahil dito, umatras si Ma at ibinalik ang libro ni Aayaka. Pagkatapos, naupo siya at sinimulan namang asarin ang isa pang kaklase na si Yasu. Sa wakas, nakialam na rin ng kanilang guro na si Tamasotso at pinatigil ang gulo. Bigla na lamang nagliwanag ang paligid at ang buong klase ay na-transport sa ibang mundo. Sinalubong sila ng Diyos ang si Vicious na nagpahayag na sila ang mga chosen heroes. Ipinaliwanag niya na sila ay nasa kaharian ng alien at sila ay ipinatawag upang talunin ang Demon Emperor. Ayon kay Vicious, ang Demon Emperor ay natalo na ng mga bayani 200 taon na ang nakalipas, ngunit siya ay muling nabuhay. Dahil dito, kailangan niyang muli ang kanilang lakas upang mapuksa ang banta. Nagtanong si Takyudo kung ano ang mangyayari kung tatanggi silang tumulong. Sagot ni Vicious, hindi na raw sila makakabalik sa kanilang mundo kung hindi nila siya tutulungan. Ipinaliwanag ni Vicious na ang reverse summoning ritual ay nangangailangan ng isang espesyal na elemento na tinatawag na Demon King Essence at dalawa lamang ang paraan para makuha ito. Una, ang kunin ng puso ng Demon Emperor. Ikalawa, ang kolektahin ng essence na inilalabas niya kapag siya ay natalo gamit ang isang espesyal na kwintas. Tumanggi si Man na tumulong at sinabing wala silang kinalaman sa Demon Emperor. Ngunit nagulat ang lahat nang biglang lumuhad si Vicious at magmakaawang iligtas nila ang mundo. Nagtanong si Aayaka kung paano niya inaasahang tutulong sila gayong mga tao lamang sila. Sagot ni Vicious, mayroon na raw silang mga kapangyarihan. Upang patunayan ito, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na maglabas ng isang halimaw. Hinayaan niyang patayin nito ang isa sa mga bilanggo bago niya ito pasabugin gamit ang isang fire spell. Dahil dito, naniwala ang mga estudyante na sila ay nasa ibang mundo. Pagkatapos, sinabi ni Vicious na sumama ang lahat sa kanya. Pinapahawak niya ang bawat isa sa isang crystal ball na nagpapakita ng lakas ng kanilang kapangyarihan. Isa-isang lumapit ang mga estudyante. Nang si Elada ang humawak sa crystal ball, naglabas ito ng matingkad na pulang liwanag, dahilan upang matuwa si Vicious. Ngunit nang si Takyudo na ang sumunod, mas malakas ang naging reaksyon, nabiyak at tuluyang nabasag ang crystal ball. Nagulat ang lahat dahil ang ibig sabihin nito ay isa siyang S-rank. Ang pinakamataas na antas. Hindi nagtagal, nalaman ding S-rank din si Aayaka, pati ang isa pang babae sa klase. Hindi makapaniwala si Vicious dahil karaniwan ay isa lamang ang nakakakuha ng ganitong rango. Sumunod na lumapit si Momore, ngunit napakahina ng inilabas ng liwanag kaya hindi na sinabi ni Vicious ang kanyang rango. Dahil dito, napagtanto ni Momore na kahit sa ibang mundo, hindi pa rin siya nagiging espesyal. Huling lumapit si Yasu. Ayon kay Vicious, ang naging reaksyon ng Crystal Ball ay kapareho ng isang bayani noon, ang Dark Hero, na kilala bilang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan. Tumawa si Yasu at sinabing dumating na ang oras niya para magningning. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Vicious kung paano buksan ng bawat isa ang kanilang status screen. Sinabi niya na lahat ng bayani ay may kani-kanyang innate unique skill at maaari ring magising ang mga bagong skill sa hinaharap. Nainip si Omada sa paliwanag at nagsalita ng walang galang. Sinite siya ng guro nilang si Tamasotso at sinabihang huwag maging bastos, ngunit sumagot si Omada at sinabing isa lamang siyang D-rank kaya wala siyang pakialam sa sinasabi nito. Tinawag ni Vicious si Ma'am Ori sa harapan at isiniwalat ang ritual ng kaharian na nag-aalis sa pinakamababang ranggong bayani upang hindi raw maging sagabal sa iba. Sinabi niyang ipapadala si Ma'am Ori sa abandoned ruins at kung makakaligtas siya roon at makakaakyat pabalik sa ibabaw, papayagan siyang mabuhay ng malaya. Nagtanong si Ma'am Ori kung mapanganib ba ang lugar. Sagot ni Vicious, maraming kriminal at bayani na ang ipinadala roon.
Sinabi ni Ma'am Ori na mayroon siyang unique status effect skill, ngunit hindi ito pinansin ni Vicious at sinabing ang ganitong uri ng skill ay kadalasang walang silbi dahil mababa ang tsansang gumana. Dagdag pa ni Vicious, mababa rin ang stats ni Ma'am Ori, kaya kahit mag-level up pa siya ay hindi ito makakatulong. Natarante si Ma'am Ori habang sinabi naman ni Takyudo na dapat na nilang ituloy ang ritual. Lumapit si Yasuo kay Ma'am Ori. Naalala ni Ma'am Ori na tinulungan niya ito noon, ngunit sinabi ni Yasuo na dapat siyang igalang dahil mas mataas ang ranggo niya. Sinimulan ni Vicious ang ritual upang ipadala si Ma'am Ori sa mga guho. Binigyan niya ito ng isang bag at ipinaliwanag na bawat bayani ay may natatanggap na unique item sa oras ng kanilang pagdating at iyon ang item ni Ma'am Ori. Tinangka ni Ayaka na tulungan si Ma'am Ori, ngunit sinuntok siya ni Vicious at agad na nawalan ng malay. Dahil dito, sinubukan ni Ma'am Ori na gamitin ang kanyang paralysis skill laban kay Vicious, ngunit hindi ito gumana dahil mayroon siyang permanent barrier. Sinubukan ni Takyudo ang kanyang Draconic Buster skill na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Agad siyang pinaalalahanan ni Vicious na mag-ingat. Pagkatapos nito, tinanong niya si Ma'am Ori kung may huli pa ba itong sasabihin. Napaiyak si Ma'am Ori, ngunit naalala niya ang kanyang nakaraan at sinabi sa sarili na itigil na ang pagpapanggap na mabait. Pagkatapos, sinabi niya kay Vicious na babalikan niya ito kapag siya ay nakaligtas. Agad na na-teleport si Ma'am Ori sa abandoned ruins. Sinubukan niyang buksan ang kanyang status screen, ngunit hindi ito gumana dahil sa kakulangan ng liwanag. Kaya ibinuhos niya ang mana sa bag na ibinigay sa kanya at agad na lumiwanag ang paligid. Biglang umatake ang isang Minotaur. Tinangka ni Ma'am Ori na tumakas. Ngunit nadapa siya. Inakala niyang mamamatay na siya, ngunit nagawa niyang pigilan ang galaw ng halimaw gamit ang kanyang paralysis skill. Nagulat siya dahil sinabi ni Vicious na gagana lamang ang skill na iyon sa mga mababang level na halimaw. Habang tumatakbo siya, isang bird-type monster naman ang umatake sa kanya. Muli niyang ginamit ang kanyang skill at gumana ito. Naisip niyang baka may espesyal sa kanyang kakayahan. Nang tingnan niya ang kanyang status screen, nakita niyang halos ubos na ang kanyang mana. Ginamit niya ang natitira upang atakihin ang halimaw gamit ang poison skill. Gumana ito, ngunit biglang muling lumitaw ang Minotaur. Sa halip na sumuko, nagpa siya si Ma'am Ori na patayin ito dahil iyon lamang ang paraan para mabuhay. Napagtanto niyang nagamit na niya ang lahat ng kanyang bonus mana, kaya naisip niya kung ano ang mangyayari kung pati ang kanyang natural mana ay gamitin niya. Nagtaka siya kung paano ito gumagana. Habang lumilipas ang oras, patuloy na pinapatay ni Ma'am Ori ang bawat halimaw na humaharang sa kanya. Ngunit napaiyak siya at tinanong ang sarili kung para saan ba ang lahat ng ginagawa niya. Naalala niya ang panahong tinanggap siya ng kanyang tiyuhin at tiyahin at ipinaramdam sa kanya kung ano ang kabaitan. Ngunit naisip niyang bigo niya sila dahil wala siyang nararamdaman habang pinapatay niya ang mga halimaw. Sa kabila nito, alam niyang kailangan niyang tanggapin kung sino na siya ngayon. Nagpatuloy siya sa paggalugad sa mga guho. Nang ibuhos niya ang kanyang mana sa isang hiyas, biglang may pintuan na bumukas. Nagulat siya nang makita ang mga bangkay ng mga tao sa loob dahil hindi niya inakalang may iba pang nakaabot ng ganoon kalalim sa mga guho. Habang sinusuri ang paligid, nakakita siya ng isang bag ng mga hiyas na kanyang kinuha dahil sa tingin niya ay magiging kapaki-pakinabang ito kapag nakabalik siya sa ibabaw. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa iba pang mga silid. Hanggang sa makarating siya sa isang silid na nangangailangan ng napakalaking dami ng mana upang mabuksan. Nakita ni Ma'am Ori ang isang liham sa tabi ng bangkay sa loob ng silid. Ang bangkay ay kabilang kay isang lalaki na nagngangalang Anglon na dati ay kilala bilang Dark Hero. Naalala ni Ma'am Ori na sinabi ni Vicious na pareho ang reaksyon ni Yasuo sa Crystal at sa Dark Hero. Sa liham, nakasaad na si Vicious ang nagpadala kay Anglon sa mga guho dahil itinuturing niya itong sagabal. Nais din ni Anglon na iparating ang isang bagay sa sinumang makakabasa ng liham. Nagalit si Ma'am Ori kay Vicious dahil sinasabi niya sa lahat na masama ang Demon Emperor, ngunit sa tingin ni Ma'am Ori, mas masama pa si Vicious. Napagtanto rin niya na naging katulad niya, sa halip na iligtas ang mundo, mas gusto niyang maghiganti. Habang sinusuri niya ang bag sa tabi ni Anglon, nakakita siya ng isang libro tungkol sa Forbidden Arts. Napagpasyahan niyang dalhin ito, iniisip na maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Pagkatapos, nakita niya ang isang Forbidden Magic Scroll, ngunit hindi niya mabasa ang nakasulat dito. Naiisip niyang ito ay isang napakalakas na spell, at kung ma-decrypt niya ito, maaari itong maging kanyang trump card laban kay Vicious. Binuksan ni Ma'am Ori ang libro ng Forbidden Arts at nagulat siya nang makita ang babala, ipinapayo na maging maingat sa Soul Leader dahil ito ang pumatay sa lahat. Napunta siya sa isa pang silid at nakita na kailangan ito ng hiyas upang mabuksan.
Napaisip siya kung baka ito na ang daan patungo sa ibabaw, ngunit nag-ingat siya dahil kung ito nga ang exit, malapit din siguro ang Soul Eater. Habang nagmamasid, napansin niya ang isang face embedded sa pader. Ngunit bago niya magamit ang kanyang paralysis skill, tinamaan ang kanyang kamay ng isang laser beam. Napagtanto niya na nag-a-activate ang sinag kapag siya ay nag-atake. Alam ni Mamori na napakalakas ng Soul Eater. Dahil ito ang pumatay kay Anglon na kilala bilang pinakamalakas na bayani. Ngunit kailangan pa rin niyang labanan ito upang makuha ang hiya sa mukha nito na kailangan para mabuksan ang pinto. Habang iniisip niya kung paano tatawag ng pangalan ng skill na gagamitin, napagtanto niyang hindi siya binibigyan ng Soul Eater ng sapat na oras, kaya hindi niya alam kung paano niya ito matatalo. Sa una, nag-alinlangan si Kabato. Pero nang makita niyang wala na siyang ibang pagpipilian, sinaksak niya ito gamit ang kanyang espada. Habang ginagawa niya yon, bigla siyang napaiyak matapos maalala ang panahong iniligtas ni Ma'am Ori ang isang ligaw na pusa. Samantala, hinarap ni Aayaka si Vicious. Nagkunwari si Vicious na nalulungkot sa nangyari kay Ma'am Ori, pero sinabi rin niyang bahagi iyon ng isang ritual na kailangang isagawa. Ipinaliwanag niya na habang nawala ng malay si Aayaka, ang iba pang mga bayani ay sumailalim sa isang pagsubok upang malaman kung kaya nilang pumatay ng isang halimaw. Ang mga bumagsak sa pagsubok ay agad na na-disqualify. Sinabi ni Aayaka na hindi siya sang-ayon sa paraan ng paggawa ni Vicious. Ngunit tumawa lamang si Vicious at sinabing magkakaiba ang pananaw ng bawat isa. Bilang isang diyosa, tinatanggap daw niya ang lahat ng opinyon, ngunit ang mahihina ay kailangang alisin. Alam ni Aayaka na pinahahalagahan siya ni Vicious dahil isa siyang S-ranked hero. Kaya nag-alok siya ng kasunduan, siya na ang mananagot sa mga estudyanteng bumagsak sa test basta huwag silang itapon o patayin. Tinanggap ni Vicious ang alok ni Aayaka. Samantala, nakarating na sa ibabaw si Ma'am Ori at binuksan niya ang kanyang status screen upang tingnan ang mga bagong opsyon para sa kanyang mga skill. Gusto niyang makahanap ng isang taong maaaring lumaban para sa kanya bilang vanguard. Ngunit habang nagpapatuloy siya, nakakita siya ng isang grupo ng mga slime na binubuli ang isang mas maliit na slime. Masaya si Ma'am Ori nang makita niyang lumalaban ang maliit na slime. Kaya tinulungan niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang paralyze at poison skills laban sa iba. Napansin niyang maaari pala niyang patayin ang kanyang mga skill, kaya hinayaan niyang makaalis ang ibang slime. Pinuri niya ang maliit na slime dahil sa tapang nito. Sinundan siya ng slime, kaya napagdesisyonan ni Ma'am Ori na isama na lang ito at pinangalanan niya itong Pig Arrow. Pagkatapos, ipinakita si Sarah, isang babaeng hinahabol ng grupo ng mga lalaki. Nang mapagtanto niyang hindi na siya makakatakas, hinugot niya ang kanyang espada at naghanda na siyang lumaban. Ngunit bago pa sila makarating sa kanya, nasalubong ng mga lalaki si Ma'am Ori. Sinabihan siya ng isa sa mga lalaki na ibigay na lang niya ang lahat ng kanyang dala at palalayain siya. Ngunit may isa sa kanila na gustong subukan ng bago niyang espada at balak patayin si Ma'am Ori. Nakiusap si Ma'am Ori na pabayaan na lang siya, ngunit inatake pa rin siya. Kaya ginamit niya ang kanyang paralyzed skill at laking ginhawa niya nang malaman na gumagana rin pala ito sa mga tao. Hindi niya nakita ang mga lalaki bilang kasing takot ng mga halimaw sa mga guho, ngunit ramdam niyang mas masama ang intensyon ng mga ito. Dahil dito, alam niyang hindi siya makakaramdam ng konsensya kung papatayin niya sila. Ginamit niya ang kanyang poison skill para tapusin ang mga lalaki. Pagkatapos nito, naramdaman niya ang presensya ni Sarah. Nagulat si Sarah dahil hindi na niya maramdaman ang presensya ng mga lalaking humahabol sa kanya, pero malinaw niyang naramdaman si Ma'am Ori. May nakita siyang gumalaw malapit sa kanya kaya agad niya itong inatake. Ngunit biglang lumitaw si Ma'am Ori sa likuran niya at ginamit ang paralyzed skill. Nagpa siya si Ma'am Ori na kausapin siya, pero pinanatili niya itong paralisado upang hindi na siya muling umatake. Nagtaka si Sarah kung ano ang pakay niya, kaya sinabi ni Ma'am Ori na naliligaw siya dahil bago lang siya sa lugar at gusto lang niyang magtanong. Ipinaliwanag din ni Ma'am Ori na marami na siyang pinagdaanan kaya hindi siya basta nagtitiwala sa mga estranghero. Dahil dito, mukha lang ni Sarah ang pinayagan niyang gumalaw. Bago siya sumagot, tinanong ni Sarah kung may nakita ba siyang grupo ng mga lalaki. Sinabi ni Ma'am Ori na pinatay na niya ang mga iyon. Nagulat si Sarah, ngunit hindi niya naramdaman na nagsisinungaling siya. Sinabi ni Sarah na sila ay nasa isang gubat sa timog ng kaharian ng Ola. Pagkatapos nito, tinanong ni Ma'am Ori kung alam ba niya ang sulat na nasa scroll na nakuha niya mula sa England. Sinabi ni Sarah na sinaunang sulat iyon at hindi niya ito mabasa, pero sa tingin niya ay matutulungan siya ng Witch of Tabo. Idinagdag niya na matatagpuan ng bruha sa lupain ng mga halimaw na may gintong mata. Nagpasalamat si Ma'am Ori sa tulong niya. Kahit pakiramdam ni Sarah na hindi pa niya nababayaran ang utang niya sa pagliligtas ng kanyang buhay, sinabi ni Ma'am Ori na tabla na sila.
Pagkaalis niya, naisip pa rin ni Ma'am Ori na posible siyang umatake kapag nakalaya na ito, kaya inutusan niya si Pig-Arrow na bantayan ang kanyang likuran. Nakarating si Ma'am Ori sa isang bayan na tinatawag na Miles. Nagulat siya kung gaano kadali siyang nakapasok dahil hindi man lang siya sinuri ng mga gwardya. Pumasok siya sa isang inn kung saan una siyang pinaghinalaan ng may-ari. Ngunit nang ipakita ni Ma'am Ori ang kanyang pera, agad nagbago ang pakikitungo nito. Sa gabi, naglakad si Ma'am Ori sa loob ng bayan at napansin niyang ligtas ang lugar. Naisip niya kung may nagbebenta ba roon ng mga magic item. Matapos niyang masuri ang itsura ng bayan, nagpunta siya para maghapunan kung saan narinig niya ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa kung alin ang pinakamalakas na grupo sa buong kontinente. Isa-isa nilang binanggit ang iba't ibang grupo, ngunit sa huli, nagkasundo silang lahat na ang Black Dragon Knights ng Biggest Empire ang pinakamalakas dahil sila ang grupong nagpabagsak sa Holy Empire of Nia. May mga kumakalat na tsismis na ang kanilang 5 dragon ay kayang tumbasan ng isang buong hukbo at ang kanilang leader na si Garland ay itinuturing din bilang pinakamalakas na tao sa sangkatauhan. Bumalik si Ma'am Ori sa kanyang silid at nagpasya na hanapin muna ang Witch of Tabo. Kailangan din niyang ipagpatuloy ang eksperimento para palakasin si Pig-Arrow na nangangailangan ng pinulbos na buto ng Skeleton King. Naalala ni Ma'am Ori na ang Skeleton King ay matatagpuan sa mga guho malapit sa bayan. Kinabukasan, isang lalaking nagngangalang Herclay ang nag-anunsyo na may bagong palapag na natuklasan sa mga guho. Hinikayat niya ang lahat na pasukin at galugarin ito, at sinabi na ang sinumang makakahanap ng Dragonite Chalice ay tatanggap ng 300 ginto. May gantimpala rin para sa iba pang kayamanang madadala pabalik at pinahihintulutan silang gamitin ang anumang monster materials na kanilang makukuha. Habang nasa labas, nakita ni Ma'am Ori ang isang babaeng ginugulo ng isang lalaki. Napagtanto niyang si Sarah ito. At nagulat siya nang marinig na binanggit ng lalaki na dati pala itong KN Captain. Inamin ng lalaki na minsan na niya itong nakilala at niyayapan niya itong makipagkita, ngunit tinanggihan siya ni Sarah. Hindi maalala ni Sarah na nakilala na niya ang lalaki. Sinabi naman ng lalaki na isa siyang elf na nagtatago at dapat ay may matutulis na tainga. Ngunit nang alisin niya ang hood ni Sarah, nagulat siya nang makita na normal ang mga tainga nito. Pagkatapos ng insidenteng yon, nagpa siya si Ma'am Ori na bumili ng ilang gamit. Nakita niyang muli si Sarah at napansin nitong papunta rin siya sa mga guho. Binalaan siya ni Ma'am Ori na mag-ingat dahil ang lalaking gumuulo sa kanya ay puno ng galit at poot. Ngunit sinabi ni Sarah na mas mabuti na raw kapag kinamumuhian siya ng mga tao dahil mas iniiwasan siya ng mga ito. Naiintindihan ni Ma'am Ori na sinasadya ni Sarah na iwasan ang anumang ugnayan sa ibang tao. Gayunpaman, humingi siya ng tulong sa kanya sa pagbili ng mga kagamitan dahil ayaw niyang maloko. Matapos makabili ng mga kailangan, binayaran ni Ma'am Ori si Sarah bilang pasasalamat. Nagulat si Sarah sa laki ng halagang ibinigay niya. Palis na sana si Sarah nang bigla siyang matamba. Ipinaliwanag niya na yun ay dahil ilang araw na siyang hindi natutulog. Pagkatapos nito, pumasok si Ma'am Ori sa mga guho. Nakita niya ang ilang lalaki na tumatakbo palayo mula sa isang halimaw. Agad niyang ginamit ang paralyzed skill sa halimaw at sinaksak ito gamit ang kanyang kutsilyo. Bumalik ang mga lalaki kasama ang isa pang tao, ngunit nagulat sila nang makitang patay na ang halimaw. Napansin ni Ma'am Ori na hindi gaanong malalakas ang mga halimaw sa lugar at kakaunti lang ang XP na nakukuha niya. Dahil dito, napagpasyahan niyang tapusin agad ang kanyang pakay. Habang nagpapatuloy siya, nasalubong niya ang lalaking gumuulo kay Sarah. Ipinakita na umupa ito ng 2 lalaki upang patayin si Sarah, ngunit balak muna nilang abusuhin ang katawan nito bago siya patayin. Lumapit si Ma'am Ori sa kanila at bago pa nila siya atakihin, nakiusap siyang pabayaan na lang siya. Ngunit nang makita niyang hindi sila magbabago ng isip, ginamit niya ang paralyze at sinabayan pa ng poison skill. Pagkatapos niyang umalis, ang tatlo ay pinagtatadtad ng mga halimaw sa mga guho. Malapit na sanang makarating si Ma'am Ori sa bagong palapag ng mga guho, ngunit napagpasyahan muna niyang magpahinga. Natulog siya ng ilang oras habang si Pig-Arrow ang nagbantay. Pagkagising niya, nakasalubong niya ang isang grupo na tinatawag na Saber Tigers. Sinabi ng kanilang vice captain na si Foss na may kakaibang nangyayari sa mga guho dahil may mga halimaw silang natatagpuang patay sa hindi maipaliwanag na paraan at hindi nila malaman kung ano ang pumatay sa mga ito. Ang tanging napapansin nila ay namumutla ng husto ang balat ng mga halimaw. Dagdag pa ng kanilang captain na si Lily, kahit ang malalakas na halimaw ay namamatay sa parehong paraan. Dahil inuuna niya ang kaligtasan ng kanyang grupo, napagpasyahan nilang bumalik na lang sa ibabaw. Tinanong niya si Ma'am Ori kung nais niyang sumama sa kanila, ngunit pinili nitong manatili. Pagkaalis ng grupo, naisip ni Ma'am Ori na ang tinutukoy nila ay ang mga halimaw na siya mismo ang pumatay.
Naisip ni Ma'am Ori na mabuti na rin yon dahil kapag kumalat ang balita, mas kaunti na ang mananatili sa mga guho. Kalaunan, natagpuan niya ang Dragonite Chalice, ngunit bago pa niya ito pulutin, napansin niya ang isang rebulto ng halimaw sa tabi nito. Alam niyang sa sandaling kunin niya ang chalice, mabubuhay ang rebulto, kaya pinatay muna niya ang halimaw. Dumating rin si Sarah at nagulat siyang naroon si Ma'am Ori. Akala niya siya ang unang makakahanap ng chalice dahil umatras na ang ibang mga mercenaryo. Nagpa siya si Ma'am Ori na ibigay na lang sa kanya ang chalice at sinabi niyang wala siyang hinihinging kapalit. Ngunit tumanggi si Sarah na tanggapin iyon ng libre. Binuksan ni Ma'am Ori ang isang lihim na daanan at ipinaliwanag na ang tunay niyang pakay ay talunin ang isang partikular na halimaw. Dahil dito, nag-alok si Sarah na bantayan siya at nangakong hindi siya hahadlang. Pinayagan siyang sumama ni Ma'am Ori sa ilalim ng ilang kondisyon, hindi sila magtatanong tungkol sa personal na bagay ng isa't isa, at kung sakaling piliin ni Sarah na bumalik mag-isa sa ibabaw, hindi siya mananagot sa kanyang kaligtasan. Tinanggap ni Sarah ang mga kondisyon. Habang mas lumalalim sila sa mga guho, nakasalubong nila ang isang halimaw. Madaling natalo ito ni Sarah, at humanga si Ma'am Ori sa kanyang kakayahan. Tinanong niya si Sarah tungkol sa mga golden-eyed monsters at ipinaliwanag ni Sarah na ang mga iyon ay naglalaman ng napakalaking dami ng karanasan. Dahil dito, ang mga bayani mula sa ibang mundo ay pinapatay ang mga ito upang mabilis na mag-level up dahil wala silang nakukuhang karanasan kapag tao ang kanilang pinapatay. Ipinaliwanag din niya na ang Demon Emperor ay naglalabas ng isang espesyal na enerhiya. Kapag malakas ang impluensyang iyon sa isang halimaw, nagiging ginto ang mga mata nito at nagiging marahas ang kilos. Pagkaraan, nakarating sila sa isang silid kung saan sinabi ni Sarah na matagal na niyang nararamdaman ang presensya ng isang halimaw. Ipinakilala naman ni Ma'am Ori si Pig Arrow sa kanya. Napagpasyahan ni Ma'am Ori na magpahinga muna sila at sinabihan niya si Sarah na matulog. Nang tumanggi ito, sinabi na lang niya na humiga muna siya sandali at ginamit niya ang kanyang skill upang patulugin siya, dahilan upang bumalik si Sarah sa kanyang orihinal na anyong elf. Samantala, natagpuan ni Garland ang mga bangkay ng mga lalaking pinatay ni Ma'am Ori. Inakala niyang si Sarah ang may kagagawa ng kanilang pagkamatay at naisip niya kung kaya ba siyang bigyan nito ng isang disenteng laban.